Okay, shalom. Shalom muli mga kapatid. Shalom sa ating lahat na maabot ng ating boses ngayong gabi. Isang maalab na gabi at shalom, kapayapaan sa lahat. At saan man tayo naroon, ay nais po natin kayong i-welcome sa gabing ito na kayo'y makapanood kayo ng ating pag-aaral na ito. Ay welcome po sa inyong lahat. At bago po yan, tayo po ay nagpapamanin dahil ang atin pong boses ay apektado pa rin nung makaraang week na tayo po ay nagkasakit. Kaya mayroon pa tayong konting ubo pa hanggang sa ngayon. At ngayon po ay sa lahat ng mga nakakapanood ay kayo po ay isang maalab na ating wini-welcome at nawa ang kapayapaan ng Panginoong Hashem ay sumating lahat sa gabing ito habang po tayo ay mag-aaral ng kanyang salita at yung mga current events, mga bagay-bagay sa mundong ito nang sa gayon po tayo ay magkaroon ng kamalayan sa mga nangyayaring ito. At ngayong ang ating pag-aaralan ay yung tatlong mga pangunahing relihiyon sa mundong ito na walang iba kundi ang Kristyanismo, ang Islam at ang Judaismo, no? At ano ba ang mga kaibahan ng mga ito? At tayo po ay bibigyan po natin ng pagkakataon na mapanood o mapakinggan yung mga kaibahan nito, and then tayo po ay malaya pong pumili, no? Hindi sa pamagitan ng pamimilit o ano pa mang mga bagay, kundi tayo dapat magkaroon po ng kamalayan sa mga grupo o relihiyong ito nang sa ganun ito ay po para sa atin tayo magkaroon ng kaalaman nito. Anyway, ito po yung ating pag-aaralan, no? Yung tatlong relihiyon ay atin pong titingnan ang mga kaibahan nito, no? Shalom po, no, sa ating lahat. Una po ay ang Christianity. Ang Christianity po ay nag-exist, no? Makalipas ang 2,000 taon, no? 2,000 years ago, nag-exist po ang Christianity. At ang Islam naman ay ito po ang sang-ayon sa kasaysayan ay nag-exist, no, nung 600 years in a common era. At officially, no, ito ay nag-umpisa nung 610 in the common era, while Judaism ang relihiyon ng mga Hudyo, no, ay nag-exist since the covenant of God to Israel in Mount Sinai, and that was in 3,300 years ago, no? More or less 1,300 BCE. Yung covenant na yan ng Panginoong Creator, ng Supreme Creator with the children of Israel in the leadership of Prophet Moshe. And so yung tatlong ito, ang pinakamatanda ay ang Judaism sa tatlong ito, no? At ang sumunod ay Christianity, and then next ang Islam. And ano ang difference, no? Ano ang diferensya at bakit gano'n na lamang katindi yung nakikita na yung parang competition dito sa mga religions ito, no? Nagkakaroon ng parang pasiklaban, or sometimes it ended in atrocities. Makikita natin yung mga inquisition ng panahong yon, yung persecution, pogroms, Holocaust. Okay? And it was instituted by religions. Okay? Bakit nag-away-away ang mga religions ito, no?
And as an introduction, possible na hindi natin ma-discuss lahat, and maybe we will have a follow-up lessons about this. So, narito po ang major difference ng mga religion ito, no? At makikita natin how it started, no? Doon lang natin makikita yung difference nito kung paano ito nag-umpisa. Okay? So, unahin natin yung Christianity. Ang Christianity ay nag-umpisa sa pamagitan ng pagpapakita daw ng anghel kay Maria, no? At kanyang sangayon ito sa kanilang gospel, na ang anghel na nagpakita kay Maria ay nagsabi na ang iyong binubuntis ay anak ng kataas-taasan, no? So sa pamagitan ng pagpapakita sa isang tao, precisely kay Mary, kay Maria, ay nagkaroon ng, doon nag-umpisa yung tinatawag na Kristyanismo. Okay? Dahil ang pinaka main character ng Christianity ay si Jesus. Okay? So therefore, according to the Christian gospel, ay ang anghel ay nagpakita kay Mary, at yon ang magiging hero ng Christianity, no? And that was the story about Christianity, no? So yan ay walang witness during the time when the angel appeared to Mary. That is why kahit si Mary ay nasa aktong mag-aasawa na, and therefore si Joseph ay nag-decide na silently hiwalayan na si Mary, but it was told that the story that the angel appeared before Mary, that the son or the child that being in the womb of Mary ay yan yung anak ng kataas-taasan, no? Precisely ay son of the Holy Spirit, sabi sa gospel. So walang pinagkaiba sa kwento ng Islam, na ang Islam nag-start sa pamagitan ng pagpakita ni Angel Gabriel, no? Ang tawag sa Quran ay Jibril, no? At si Angel Gabriel ay isang karakter na laging nababanggit sa Torah at sa Tanakh sa Hebrew Bible. At ganun din, no? Ang kwento ay welcome po kay Sir Israel, Ace Israel, no? From Mindanao. At yan po, ang kwento ay tawag po ito, nasa isang liblib na lugar, nasa kuweba, nagpakita si Angel Gabriel kay Muhammad, at siya ay tinawag ng anghel, no? At makikita po natin ayon sa kasaysayan nila na wala pong naging witness. And history told us about Muhammad na siya po ay no read no write, no? And therefore when he was commanded to record yung sinasabing Quran, no? So yun yung kwento, no? So the story of Christianity, how it started, and the story of Islam, how it started, is almost the same, no? That a certain angel appeared before one person. Okay? And then punta po tayo sa sa Judaism, no? Sa pananampalataya ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At ang dalawang major religions, ang Islam at ang Christianity, ay hindi naman nila tinatanggi na ang Diyos ay nag-appear in Mount Sinai,
at ngayon ay nakipagtipan sa Israel with the leadership of Moses. In fact, ang Quran, no? Ang Quran, no? Yan ang Quran, no? Tayo mayroon tayong isipin ng Quran. Ayon sa Surat 5:44 ay tinatanggap din nila na dito sa kanilang Quran na ang Taurat, no? Ang tawag nila ay Taurat sa Torah ay ibinigay nga sa mga Hudyo sa pamagitan ni Moses na sila ang tagapagpangalaga nito. Okay? At ngayon nga ay ganun din ang Christianity, hindi nila tinatanggi, no? na ang Panginoong Diyos, ang creator of heavens and earth, ay nakipag-covenant nga sa mga Israelita sa Mount Sinai 1,300 years BCE, no? Before the Common Era, plus our 2,000 years. Kaya nasa 3,300 years ago ay nakipag-covenant ang Supreme Creator with the children of Israel that they will be in charge, be handle the Ten Commandments, and including the Taryag, the 613 mitzvot, that they will teach to the nations, even concerning the 7 laws that pertains to other nations. Okay, included po sila po ang mag-handle nito, magtuturo. Yan po ay maliwanag doon sa Psalm 147 verse Psalm 147 verse 18 to 20, no? That the laws was given to Israel, no? And they were the one to in charge to carry out and proclaim this word, this Torah, these commandments. Okay? Hindi nakipag-covenant ang Diyos sa ibang bansa maliban kay Israel that they will in charge of this law. So makikita po natin na nabubukod tangi ang Israel, no? Naiiba kaysa dito sa Christianity and sa Islam, no? Dahil doon sa Mount Sinai, ang Panginoong Hashem ay nakipagtipan sa Israelita in the midst of million people. Hindi nag-iisa, no? Hindi sa pamagitan ng dreams, hindi sa pamagitan ng ano paman, kundi in actual, no? Pag binasa niyo yung buong chapter 20 ng Exodus, when the covenant was handed down to Moshe, to the Israelites through Moshe or Moses, ay makikita po natin na they have become witnesses. They saw the voice of God, no? Sabi doon ay sa verse 22, no? You have seen that I have talked with you from heaven. Nakita nyo daw na ako ay nagsalita from heaven. So therefore, alam po ba natin na ang bilang nila sang-ayon doon sa census ng Torah sa mga Israelita ay sila ay nasa 600,000 men, that ang count niyan is 20 years old and above. And besides yung mga women, besides yung 20 years old and below, no? Yung below 20 years old, ay approximately yan, if it is times 5, ay magiging more or less 3 million na mga tao yung witness doon, no? So God covenanted with Israel in Mount Sinai to the people of Israel, to the children of Israel, or to the nation of Israel, that His covenant be carried out by Israel. At ito po ay sa harap ng maraming tao, no? Maraming tao. So yan po yung kaibahan po, ano po, yung kaibahan niyan, no? Sa maraming tao nakipag-covenant ang Panginoong Hashem, no? At dito po sa ating pag-aaral na ito, hindi po tayo magkakaroon ng ano pa mang discrimination sa ano pa mang mga religion, but we will talk about the story, the history, ano bang nangyari after that, no? After these religions had been established, no? Ano bang nangyari? At makikita po naman natin na ang mga Kristiyano, they involved in Christianity involved in forced conversion during the time, kaya nagkakaroon nga ng matinding inquisition during that time. Kung malalaman lang natin yung kwento during the time, the 12th century, or tinatawag na 12th century Great Despotism ni Ramban, Rabbi Bosemin Nachman, ay
during the time nagkaroon ng debate sa harapan mismo ng hari ng Spain na nagkaroon ng matinding diskusyon, almost a week of discussion between Christianity and Judaism. At alam po ba natin na during time of Ramban ay kanyang dinipinsa ang Judaism at that time. And to make the long story short, ay at the end of the discussion, inoferan si Ramban ng 300 golds ni King ng hari, okay, upang siya ay kanyang i-renounce or kanyang isuko yung kanyang faith, no? But the Ramban did not concede about the truth, no? Kasi nakita ng hari na talunan yung kanilang ibinigay na representative during the debate. And therefore, after that, no, pagkatapos po niyan, nandoon nagkaroon ng matinding inquisition, no? Yung lahat ng mga hindi mag-subscribe sa Roman Catholicism, sa Christianity ay pinagpapatay, no? In fact, si Ramban ay siya po ay after na mabigyan ng 300 gold coins, ay siya po ay lumipat sa Israel. Okay, that was the story ng 12th century great despotism ni Ramban and and Christianity, between Ramban and Christianity. At after that, maraming inquisition ang nangyari. Okay, maraming pinapatay ng mga Hudyo yung hindi mag-subscribe. And later on, yung ibang mga Hudyo, ay nagkuan sila, no? Nagkaroon sila ng yung iba ay nagkunyari na mag-convert sa Christianity, no? Nagkunyari na mag-convert sa Christianity at ang tawag doon ay Moranos. Okay. So they converted to Christianity, but later on when they were discovered na they pursued their faith secretly, nalaman din nung Spanish government sa pamagitan ng hari, ay sila ay pinagpapatay. Kaya sinasabi doon na maraming kwento yung ibang Protestant books or writers na marami daw pinatay na Kristiyano during the time of Inquisition in Spain. Actually, they were not Christians, they were Moranos. At yung mga Moranos, sila yung mga Hudyo na nag-convert sa mga sa Christianity, but still they pursue their faith privately or secretly. Okay, so sila ay mga Hudyo na kunwaring mag-convert just to evade. Ayaw nilang umalis ng Spain, kundi sila ay manatili sa Spain, pero they will convert, kunyari, no? So, nung malaman, ay pinagpapatay din sila, no? Pinagpapatay sila. So, they were called Moranos. So, yung panahong ito, during the Dark Ages, matindi yon, matindi. In fact, hanggang umabot po yan sa 19th century during the Holocaust sa Europe, no? Sa Europe ng mga Hudyo, yan naman ay sa pamagitan ng Nazi or ni Hitler. Pero alam po ba natin na ang Mein Kampf ni Hitler, yung libro ni Hitler, no, yung Mein Kampf, ang author po yan ay isang kardinal ng Vatican, no? Cardinal Schimpol. At kung kaya nga yung kanilang salutation na pagganyan ay the same with the cardinals during that time, no? So nagkaroon ng matinding persecution or Holocaust ang mga Hudyo in the hands of Hitler, no? And behind Hitler, and we know naman na siya ay back up ng Christianity, ng Vatican. In fact, nag-umpisa yan doon sa
sa kay Martin Luther, no? Si Martin Luther ay isang priest at sa kanyang mga pananalita ay masyadong anti-Semitic, okay? And therefore it was adopted. Kahit kasi si Martin Luther, siya po ay breakaway, no? Siya po ay umalis sa sa Catholicism at siya ay nag-embrace ng Protestantism, no? But still, kahit siya ay ang kanyang belief ay Protestantism na against the Vatican, ay ang kanyang ideology is anti-Semitic pa rin siya, no? Against the Jews, okay? And therefore, yung kanyang anti-Semitic statement, hatred against the Jews, yan po ay humantong pa doon sa panahon ni Hitler, no? Na humantong pa doon. At makikita po naman natin na history being told, if we are researchful about this story during the Holocaust, makikita po natin na behind the scene, ang director nito is Vatican. Okay? And so therefore, makikita po natin na all these things are being carried out. Itong mga atrocities na ito, hindi tayo dito hindi tayo dito nag-insinuate ng hatred or ano pa man, no? Or ano pa man, no? But ang mga Hudyo, wherever they go, ay they pursue peace, okay? They always pursue peace. At itong mga nangyaring atrocities or anti-Semitic atrocities by both other religions, ay it was already known to King David, no? Ipinakita na ito kay Haring David, no? Nandoon sa Psalm 120 verse 5, 6 and 7, no? I will read it to you. At ang mga Hudyo, they always pursue peace like King David. At ngayon, kahit sila magpursue ng peace, the return is always war or atrocities. Okay? Basahin ko lang po sa inyo yung Psalm 120, no? Sa verse 5 until 7, no? Woe is me, according to David. Pinakita na sa kanya yung magiging persecution ng mga Israelita, no? Woe is me, that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar. Okay? Kedar. Ito'y paliliwanag natin next time, no? Maybe ngayon ay hindi pa natin makuha kagad, but I will give you a little bit hint, no? Sa mga verses nito, no? My soul had long dwelt with him that hated peace, no? Sabi ni Haring David, ang aking kaluluwa ay matagal nang nanirahan sa kanya na napupuot sa kapayapaan. Verse 7, I am for peace, but when I speak, they are for war. Okay? At makikita po natin ito yung present situation dyan sa Palestine, at sinasabing Palestine, mapag-aralan pa din natin yan, no? Makita po natin na there are so much hatred now against Israel dahil sa nangyari niyan, because of misinformation, because of yung manipulation of truth, hiding the truth behind this. Makikita po natin yung villain dito as Israel and not the terrorist. Okay? Kaya sa ngayon ay padami ang nagagalit sa Israel because of this misinformation in the media and in other platforms. So, makikita po natin 'yan, no? But actually, ang hindi alam ng marami ay the prophecy of Zechariah chapter 12 is unfolding, no? Yung prophecy ni prophet ay Zechariah chapter 12 ay unfolding that before the Messiah comes, ang Israel ay pagtutulungan ng lahat ng mga nakapalibot dito. Okay, that is the prophecy. And therefore, kaya nga ito si Haring David, nakita na niya ito, no? Before itong mga nangyayari in our present time, nakita na ni Haring David ito. Pinakita na sa kanya, no? Na yung kanyang pag-sojourn sa Mesech, no?
that I will dwell in the tents of Kedar. Okay? Itong si Kedar ay ito po ay isa pong anak ni Ishmael, the second son of Ishmael doon sa chapter 25 ng Genesis, no? Verse 14 until the succeeding verses. There are 12 sons si Ishmaelim, mga princes, no? And Kedar was the second son of Ishmael, Nebaioth being the firstborn. And therefore, ang sinasabi dito ni Haring David ay kahit pa siya magsalita ng para sa kapayapaan, sila ay para sa for war, no? Hindi nila matanggap. Kaya kahit anong offer ng peace agreement between Hamas and Israel, kahit anong offer po yan, wala pong mangyayaring peace. Because it was already seen by King David during his lifetime kung ano pa man ang mangyayari. Okay? And so therefore, ito yung perspective ng mga bagay na ito nating pinapag-aralan sa ngayon, no? And if you have some questions or mga uncertainties about this, pwede kayong mag-ask ng question and then quite some time atin pong sasagutin, no? Kung meron po kayong mga katanungan. Kasi sa totoo lang, no? Sa totoo lang, ang another difference ng tatlong major religions nito, Christianity, Islam, and Judaism. Ang Judaism ay strict monotheism that is considered in the 13th principle of faith ni Rambam, no? Nandoon mismo na naniniwala lamang sila sa isang Diyos, no? Ang Islam, monotheism din ang kanilang faith, no? Monotheism din. At isang Diyos lang. Ang Christianity, naniniwala na isang Diyos, mayroong isang Diyos, but mayroong tinatawag na partnership, no? Or tinatawag na shituf, no? Pinaliwanag na po natin ito last time na yung prohibition of idolatry, na yung shituf or partnership na naniniwala mayroong isang Diyos but still believe that they cannot do anything without the partner of God. Okay? Without the partner of God. So therefore, tawag po ito, ito po ay isang form of idolatry, no? Isa pong form of idolatry yung shituf, or yung shituf is a Hebrew word for partnership. And ito po ay sangayon sa rulings ng mga sages, ay ito po ay isang malaking kasalanan sa Supreme Creator, sa Diyos, kung naniniwala na mayroon ngang isang Diyos but still believe that they cannot do anything without the partner of God. And this is being propagated in Christianity, yung father and son worship, sometimes father and son and mother worship. Okay? So yan po yung yan pong Christianity differs in terms of the belief of God. Ang Christianity differs from Judaism and Islam. Ang Islam naniniwala na mayroong isang Diyos lamang. In fact, ang Judaism walang ang Judaism sa ano pa mang mga religion. They do not encourage conversion. They do not encourage evangelism, no? Unlike Christianity. They only teach what the law said. Kung ano yung batas, yun lang ang tinuturo nila. Okay? At ang mga ibang tao, kung hindi man sila Hudyo, they can still have merit the heavens, o yung tinatawag na ulam haba, or the world to come. Sa Christianity, sinasabi nilang heaven. In Judaism, it is the world to come. So magmi-merit din sila, mag-inherit din sila ng world to come if they believe that there is only one God. So kung ang paniwala ng isang tao, kahit hindi sa Hudyo, kahit hindi sa Israelita, kung ang kanyang paniniwala ay mayroon lamang isang Diyos na gumawa ng mga langit at lupa, at siya lamang ang makapangyarihan sa lahat, wala nang iba, kagaya sa sinasabi ni Prophet Isaiah, na siya lamang mag-isa, wala nang iba. Or sabi ni Prophet Moses, Ein od milvado. Besides me, there is no other God. Ein od milvado. So, ibig sabihin, kung ganyan ang paniniwala mo,
kahit ikaw hindi Hudyo, hindi ka mag-convert sa Judaismo, you will be saved. You will inherit the kingdom of God together with the Jews. Ang mga Hudyo, mabigat ang kanilang pasanin dahil ang daming ipinatong sa kanilang mga kautusan na dapat nilang sundin. And itong mga kautusan ito, hindi ito po yung pamamaraan para sila maligtas. This is the way of their life. Ito ang naging kultura po nila. Yung kadami-dami, no? 613 mitzvot or commandments. Dami-dami. Mayroong commandments pertains to the priest, pertains to the women, pertains to men. Okay? So, food laws, lahat ibinigay na. Ang daming gagawin, ang daming susundin. Okay? Ang mga other people, aside from them, from the Israelites, from the Jews, they will only to observe 7 laws that pertains to them. Yan yung ating diniscuss last time. And if they will do that, precisely they will inherit the heavens together with the Jews. So yan pa ano. Then hindi naman ang mga Israelita, ang mga Hudyo, hindi sila hindi sila nagpo-proclaim ng war ng offensive war, no? Except defensive, no? Like say for example during the time of the attack ng mga Midianites sa Israel, no? They wage defensive war because they attack the Israelites. So now makikita po natin na yung difference ng mga ito, no? So marami pa tayong dapat na pag-aralan yung patungkol sa Christianity, sa Islam, sa Judaismo, no? Kung bakit ganyan ang mga nangyayari, no? Dahil ang Torah, no? Ang Torah, matagal ng panahon, kahit yung Holocaust ay nasa Torah ni Prophet Moshe. Yung Hashua, nasa code, no? Every 50 letters, nandoon yung letters ng Hashua o ng Holocaust, naka-prophesy. So it was written in code. So makikita po natin na ang Panginoong Diyos nakipagtipan sa mga Hudyo, sa mga Israelita, that they will handle the law and will be given to the Gentiles. No, yung mayroong batas na para sa mga Hintil, no? Kaya nga doon sa Isaiah chapter 46 verse 9, sila yung magiging lights, magiging ilaw para sa mga Hintil. Ang tawag sa Hebrew ay or Haguyim, lights to the Gentiles. Okay? And let me see if I can remember the exact verse, no? Okay, that is chapter 49, verse 6, no? I'm sorry. And he said, "It is a light thing that thou shouldest be my servant," referring to Israel, "to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserve of Israel. I will also give you for a light to the Gentiles, that you may be my salvation unto the end of the earth." Okay. Yan po yung salita ng Panginoong Hashem na pinadaan kay Prophet Isaiah, no? Na tinawag niya ang Israel, na sila yung servant of God, no? Sila yung servant of God, and that they will become a light to the Gentiles. Ano yung light to the Gentiles? Ano yung light na ito? Yung or. Yung light na ito, sangayon sa Proverbs chapter 6 verse 23, ito yung commandments of God. Okay? Ito yung commandments of God. At sabi nga doon sa Psalm 19, ay the commandments of God converted the soul. Okay? Converts the soul. Ito yung gamot sa sakit ng mga kaluluwa. Okay? Kaya yan ay gawain ng mga Hudyo na sila ay maging ilaw ng mga Hintil, that they will be enlightened of the laws of God, because it was entrusted unto them according to Psalm 147 verse 18 to 20. It was entrusted to them that the laws of God will be introduced by them. It was not dealt by God to any other nation. It was only dealt
by God to Israel through prophet Moshe. At kahit ang Quran, no? Kahit ang Quran sa Surah 5:44, tinatanggap nga nila na ito'y binigay sa mga Hudyo through prophet Moshe. Okay? And and this law will become the things that will be heard by other nation, and through that they will be enlightened. No? Sila may enlightened. And so makikita po natin na sa pamagitan nito magkakaroon po tayo ng enlightenment, no? Yung Torah mismo. Ilaw po 'yan, no? Yan 'yun pong ilaw. Yan din yung sinasabi dito sa Psalm 119:105, no? Okay? The word of God is the lamp or ilaw. Okay? So hopefully itong ating introductory lesson ay will give us light, no? To ponder more about our belief. And sana sa sunod muli, no? Ay tayo ay mag-aral. May Hashem bless us all. Shalom shalom po sa lahat ng mga nakapanood.